Water signs, tignan natin kung ano po ang mensahe para sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais naman po mag-avail ng ating private readings, Lucky Stones and Amulet, makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana. Okay, tingnan natin. We have love. Pero nakabaliktad siya. Ayan. Meron tayo ditong selling out kasi nabigay nyo na lahat. Pero mukhang hindi pa rin po nasuklian yung love na binigay ninyo. So, ayan. Masyadong yung iba sa inyo dito. Water signs, martir pag nagmahal. Ayan po, pay attention to signs. Sinasabi ni Universe, ayan po, may mga red flags na pinapakita sa inyo yung isang tao. Sabihin natin kasi pag sinabi naman nating mahal, hindi lang naman yung romantic relationship. Di may mga kaibigan mo, mahal mo din. Yung family members mo or may mga co-workers ka din na naging kaibigan mo at minahal mo. Ayan po. So, hindi lang yan basta-basta sa romantic relationship. So, ganyan kayo. Kapag kayo ay nagmahal, kapag naging kaibigan nyo yung isang tao, hindi nyo tinitignan yung nila, yung kapintasan. Yung iba nga sa inyo, nagbubulag-bulagan kayo, ganun. So, yun lang yung sa inyo. Medyo, sabi natin, tagilid para sa inyo. Kasi, ang dami ng pinapakitang sign, ang dami ng pinapakitang red flags, pero kayo sige-sige pa rin. So, nasa huli po ang pagsisisi. Totoo naman talaga yan. Kaya, yun, yung iba sa inyo, marami na kayong pinagsisihan na dahil ito, ang tinulungan nyo pala is ahas. Yan. Tingnan natin. Ang nakikita ko sa inyo dito, marami sa inyo, water signs is parang ayaw nyo na lang maging mabait. Ayaw nyo na lang magmahal. Kasi natatake advantage kayo. Pero sabi naman dito, a blessing for a fresh start. So, totoo naman yan, habang may buhay tayo, hindi ba? Pwede tayong magsimula ulit. So, marami sa inyo, yan yung inyong ginagawa. Tignan natin. Or you feel fresh ngayong araw na ito. Pwede kasi na sinunod mo yung mga signs at pinakawalan mo na yung mga taong ito. Di ka na nagbigay sa kanila ng effort. Tignan natin ano pa yung mensahe para sa'yo. Spirit guide mensahe pa po natin kay water signs, Cancer, Pisces, and Scorpio. Tignan natin tong love. We have 10 of autumn. So, yun nga. Pag nagmahal talaga yung karamihan sa inyo, as in, walang labis, walang kulang. Ganyan. Tignan natin. Tapos, nagtitiwala din kayo in terms of pera. Ayan po, madaling magtiwala yung iba sa inyo. Siguro yun yung kailangan yung baguhin sa sarili ninyo. Kasi mukhang meron dito ilang beses na kayong na-scam. Dahil sa pagtitiwala nyo na yan. I mean, diba, may mga nilabas kayong pera na hindi na bumalik. Some of you naman, hindi to yung investments kami. Pwedeng ito ay isang kaibigan na nanghiram sa'yo, or isang family members na nanghiram ng pera, tapos hindi na binalik. Mga ganyan po. Meron tayo ditong unity. So, ayan. Unity. Sabi naman dito is, do the right thing for the right reason. Okay. So, ito pala. After mong ibigay lahat, ayan, yung iba naman sa inyo is, actually, ito, selling out, nakabaliktad nga pala siya. So, dito mo pala makikita, ayan, yung naglagay ka ng boundaries. Diyan mo nakita kung sino ba talaga yung mga taong totoo sa'yo. Yan po. So, ito yung right thing na dapat mong gawin. Maglagay talaga ng boundaries. Ayan, tsaka wag mong itodo bigay sa mga tao, sa paligid mo. 'Di ba? Yung sarili mo. Yung kaya mong gawin. Kasi baka hindi din nila talaga kayang gawin yung kaya mong ibigay sa kanila. Ayan. So, ganito na lang siguro. If may gagawin ka sa isang tao, or magpaparaya ka, magsasacrifice ka for a friend or for a loved ones, huwag mo nang isipin na babalik siya. Parang sinasabi nga rin yan pagdating sa pera. Kapag nagpahiram ka sa isang kaibigan, sa isang kamag-anak, ganyan, huwag mo na isipin na babalik. Isipin mo na lang isibigay mo yun sa kanila. Kasi yes, may mga good payer naman talaga water signs, pero meron din kasing hindi.
Yan. So, tingnan natin. Ayan po. Meron dito is mga katulad mo. Siguro may mga nakakausap ka ngayon, water signs, na mga taong katulad mo na sobra-sobrang mag-sacrifice pagdating sa life. Yan, napapag-usapan ninyo na, oh, tama pala na naglagay kayo ng boundaries, ganyan. Meron tayong Queen of Autumn. Ayan. So, marami sa inyo yata ngayon, water signs is yung mga signs na ito ay signs ng pag-asenso. So, yan yung nakikita ninyo. Yan yung mga binibigay sa inyo ng universe. Yung isa sa mga signs na yan is yung sobrang papahirapan muna po talaga kayo. Tapos, unti-unti, paangat na. Naranasan nyo na ba yan? Yan po, yung tipong akala mo, yun na, nasa, nakadapa ka na. Tapos, unti-unti. Kasi, diba, meron tayo ditong a blessing for a fresh start. So, kayang-kaya nyo pa talagang magsimula. Kung ano man yung mga nawala sa inyo, okay, kayang-kaya nyo yung bawiin. Tingnan natin. So, kailangan nyo lang dito is maging practical. Hindi lang practical sa pag-budget ng money ninyo. Kung hindi, maging practical kayo kung ano ba yung paglalaanan ninyo ng oras ninyo sa araw-araw. What I mean is about to sa trabaho ninyo. Diba? Kailangan maging practical ka. Doon ka ba sa satisfied ka kahit maliit yung sweldo, or doon ka sa kahit hindi ka, sabi natin, kahit hindi ka ganun ka satisfied sa trabaho mo pero malaki yung sweldo mo, hindi talaga yun yung gusto mo na trabaho. So, kailangan nyo dito maging practical talaga. Princess of Spring. Okay. Ayan o, it's time to go after your dream. So, madami kayo ditong mga, sabi ko, madami kayong sinacrifice. So, yung iba po pala sa inyo, hindi lang pera yung sinacrifice nyo, hindi lang time, effort, o hindi even your dream. Sinacrifice po ninyo yan para sa ibang tao. So, now na daw is the time para sundin nyo. Go after your dreams. Yan yung sinasabi ni Universe. Ayan o. Nandito lang din yung ating fresh start. Simulan nyo na po ngayon. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa para dito sa inyong mga pangarap. Tingnan natin, Spirit Guide, pagdating naman po sa trabaho. Pagdating po sa trabaho, kamusta naman? Mayroon tayo ditong 8 of Swords. So, ayan, nahirapan na nga yung iba sa inyo. Nasa isang toxic, environment, di kayo makawala. Yun yung pinapakita po dito. Ayun nga, some of you kasi bound pa kayo dito ng ng inyong kontrata, kaya iba po hindi kayo talaga makaalis. Nahihirapan, may struggle, at saka ayun, need nyo munang tapusin syempre yung inyong kontrata dito. So, yun naman yung pinapakita dito. Kaya nahihirapan yung iba sa inyo, kaya nai-stress kayo. Pero alam nyo ito, kasi we have 10 of Autumn naman, ibig sabihin yung iba, maganda naman po yung inyong kinikita dito. Kaya lang kasi stressful yung environment ninyo. Meron tayong 3 of Swords, pagdating naman po sa inyong negosyo. Ayun, mukhang pinagkaisahan yung iba sa inyo dito. Pwedeng may naninira po sa inyong negosyo. So, lapit po kayo. Ayan, may third party kasi tayo dito. Ibig sabihin, merong mga organizations na pwede pong makatulong sa inyo. Yun nga lang, kailangan nyo talagang hanapin yung mga taong yun. Or pwede rin naman na ako sayang darating. Kaya lang kailan pa. So, hanapin po ninyo yung mga tao talaga na makakatulong dito sa inyong negosyo. Tignan natin, pagdating naman po sa kaperahan. We have Page of Swords. Ayun. So, ito yung sinasabi ko na need ninyong maging practical. Ayan. So, madaming opportunities. Kaya lang, pwedeng yung mga opportunities na yun ay hindi pa lumalapit sa'yo ngayon, water sign. So, ikaw po yung maghanap dito. Ayan, no? Diba, may mga signs naman. Ibig sabihin, marami naman sa inyo is computer, naman kayo. Literate naman kayo. So, kaya nyo namang mag-search, ganyan. So, you do some research dito. Pagdating sa iyong pera, saan mo pagkakasusin, or ano bang trabaho yung pwede mong pasukan para kumita ka ng malaki. Saan ba? Or negosyo, yun yung iba sa inyo, negosyo na pwede ninyong pasukan, pwede ninyong umpisahan, ayan po. Kasi ang dami nyo talaga dito na pwedeng pagkakitaan. Yung iba lang sa inyo natatakot kayo. Okay, so ganito lang naman yan, kung sinasabi ng iba sa inyo, wala po kasi akong puhunan. Yung iba naman talaga na na mga tao, nanghihiram sila or nangungutang sila ng pera, tapos yun yung pinampupuhunan nila. Kasi ganito lang din naman yan, yung negosyo ay parang sugal. So, di ba nga yung iba nagsusugal, nangungutang sila. Ikaw pa kaya na
mangungutang ka para sa negosyo. Yun nga lang, kailangan marunong kayong magpaikot. At saka dapat hindi talaga 100% ng kakainin ninyo, or hindi 100%, hindi naman kakainin. Sige, sabihin natin yung pangkain ninyo is sagot na ng negosyo. Pero yung sabihin natin yung other expenses ninyo, ayun, pag nag-uumpisa pa lang kayo at sagot lahat talaga ng negosyo ninyo, medyo mahihirapan kayo na makaangat-angat talaga eh. Pero kung meron pa kayong ibang source of income, maganda. Kasi yung kita nyo sa negosyo is natatabi siya. Tingnan natin kung ano pa yung mensahe pagdating sa love life. We have 2 of Wands. Ayan. So, ito oh. Diba? Huwag kayong mag-stick dun sa tao na pinapahirapan lang kayo na, hindi na kayo mahal. Huwag nyo ipilit din yung inyong sarili. Yan po yung sinasabi sa inyo dito. Kasi merong isang tao, somewhere out there, diba? Merong isang tao na kaya kang mahalin. Okay, na kayang ibigay water signs yung pagmamahal na, or kayang tapatan yung pagmamahal na binibigay mo sa isang tao. So, start, mag-start na kayo. Start fresh. Ayan, fresh start. Meron kayong fresh start dito pagdating sa relationship. So, may efforts akong nakikita dito. Baka meron dito, talking stage pa lang kayo or getting to know each other. For some of you po. So, kilalanin nyo muna talaga syempre yung tao. Yan, kasi syempre, ayaw din naman natin na basta-basta na lang. Hindi ba? Tumanggap ulit ng tao sa life natin tapos ang ending ay parehas lang din. Kaya kilalanin nyo muna po. 5, 34, 10, 1, and 28. Yan po yung inyong mga lucky numbers. Maraming salamat po at mag-iingat kayo always. Bye-bye!